failing at ikaw ay magdadialysis, para ka nang may death sentence niya dahil para kang living dead. Bakit? Kasi yung ibig sabihin nito, pag nasira yung kidney, ang basura sa katawan mo ay hindi na mailalabas. So you can just imagine kapag ang basura sa katawan mo ay hindi lalabas, magda-dialysis ka. Ang dialysis ay yan ang magandang negosyo ngayon dahil nga ang dami ng kidney ang nasisira at tayo ay marami naghihintay na marami nagbibigay ng mga blood donor, ginagawang negosyo ito kasi ang dalawang kidneys natin ay pag isang kidney ay natanggalan, pwede tayo mag-donate, pwede pa rin mag-function ang isang kidney. Kaya donate siya. Pero ubod naman ng mahal. So, yan ang dahilan kung bakit tayo ay kailangan nating pangalagaan ng ating kidney. Kung magdadialysis ka, murang-mura na ang 2,500, let's say 3 times a week. So sa isang taon, mga 400,000 ang magagastos natin. At the same time, kung magkikidney transplant ka, milyon ang gagastusin mo. At may maintenance pa yun, 100,000 ang maintenance. Napaka-importanting ayusin natin sa unang simptomas pa lang na ating pag-aaralan mamaya na merong yung kidney mo ay nasisira, dapat magkaroon ka ng, gawin mo na ang lahat ng pamamaraan para hindi siya mag-progress hanggang sa magkaroon ng complete kidney failure, stage 5 na no point of return. Mainly, Ate Mirna, ang pagkain ba ang nagiging dahilan kaya nagkakaroon tayo ng kidney disease or kidney damage? Ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kidney damage, dalawang bagay yan. Isa yung sa ating mga kinaugalian sa ating environment, katulad ng hindi tayo mahilig uminom ng tubig, nagpipigil tayo ng ihi. Yung mga daily activities natin, yung minsan tinatamad tayo, nagpipigil tayo ng ihi, tinatamad tayo, hindi natin alam, hindi natin nafa-flush ang toxins. So nababurden o nalaloadan, na-stress ang ating kidney at hindi tayo pala inom ng tubig. So hindi nafa-flush ang toxins sa atin, naiipon. So yung mga ugali natin na yung mahilig tayo uminom ng mga gamot, tulad ng konting sakit lang ng ulo, painkiller ka agad, at yung nakagawian mo lang, uminom ng gamot na over-the-counter na mga gamot, o kaya yung mga may sakit na, kasi kung ikaw may diabetes, ikaw ay hypertensive, o ikaw ay may high cholesterol, yan ay for life ka nang iinom niya. So later on, eventually, ang kidney naman natin ang sinisira. So yan ay magkakakambal ng mga sakit. Pag ikaw ay hypertensive, diabetic, high cholesterol, kidney ang tinatamaan kasi ang prescription niyan, panghabang buhay na pag-inom ng gamot. So yung mga mahihilig na uminom ng mga, yung mga nagpapapayat, sa umiinom ng Senecal na laxative yun, pupupo ka tatanggalin yung parang lalabas niya yung mga toxin mo sa katawan. Yun, para pumayat. So yun ay mga mahihilig sa uminom ng mga kahit na anong gamot like illegal drugs, laxatives, isa pa yun, top of the line, yung mga may gout, iniinuman niya ng allopurinol. So halos lahat ng mga pasyente ko ay dahil yan ang ginagawa. So ito yung mga pamamaraan, yung mga environment na kinagawian natin, na yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, yan ay nakakasira. Pag-inom ng mga kape, yan ay nakakasira sa ating kidney kasi ang kape ay merong caffeine, may stimulant. Ang paninigarilyo, may nicotine, ang mga pag-inom ng alak ay nakaka-stress sa ating kidney. So kailangan yung mga habit na yan at ito naman, yung sinabi mo, ito yung mga daily activities na mga ugali natin na lifestyle na nakakasira ng ating kidney. So ngayon, natanong mo, mainly pagkain ba? Hindi, as I mentioned kanina, may daily activities. Ngayon, pupunta naman tayo sa pagkain na tinanong mo kanina, anong mga pagkain ang nakakasira ng kidney? Na-mention mo kanina yung maaalat, top of the line yan, na kasi nagkakaroon ng water retention, may hihilig nga sa patis, yung kinahihiligan natin. At saka naggawa ko ng acronym CRAP, C-R-A-P, para madali nating tandaan. CRAP, C-R-A-P, okay. CRAP, carbonated drinks. Anong meron sa carbonated drinks? Siyempre, ito ay
madami itong asukal, sugary, no, carbonated drinks, marami siyang, yung chemicals na yun, asukal, yan ang nakaka-burden sa ating kidney. Carbonated drinks, refined sugar, yung mga matatamis, sugary foods, refined sugar. Yan ay, nagkakaroon kasi ng tinatawag na fat switch. So pag kumain ka ng matamis, nagkakaroon ng switch nagiging fat switch siya. So nakaka-burden sa ating kidney. So anything na additive like MSG, anything na additive, yun ang nakaka-cause din ng sakit sa burden sa ating kidney. Mga additive, mga nag-enhance ng flavor, food coloring, any chemical na inilagay natin, yun ay nakakasama sa ating kidney. At pang-apat ay tinatawag na processed foods, processed meat. Kasi may mga preservatives to, may mga additives. So, nandiyan, may mga tinatawag na masyado siyang matamis para siya ipasarapin. Highly processed siya. So, yung mga ito ay nakakasira din sa ating kidney. So, basically, aside from the crop na ginawa nating acronym, anong nakakasira sa ating kidney? Yung tinatawag na 4 na A, para to summarize, para mas madali nating matandaan. 4 na A, ano yan? Alak, asukal, asin, 4 na paa. 4 na paa, ano yung 4 na paa? Baboy, baka. Ang chicken, 2 paa lang, pero sinama ko na rin basta may paa. Tapos, kasi high in protein yan. So kapag ang high in protein siya, so kung mahilig ka sa mga baboy, mga meat products, kapag ikaw ay nakahiligan nito, hindi ito nadadigest, naiipon sa ating colon, nahihirapan ng kidney ma-digest, ma-filter siya. So hindi siya nailalabas. So ang nangyayari, napupunta siya sa ating albumin, yung albumin o protein napupunta sa ating ihi. So pag nag-lab work tayo, positive 1 up to positive 4, ibig sabihin, high in protein content. Kaya sa isang may kidney failure, bawal na bawal ang mga meat. Sasabihin, paano yung isda? Meat din siya protein din. So bawal din. Habang mataas ang ating creatinine. So paano ba, tatanong natin, paano daw natin nalalaman na may kidney failure tayo? Kasi wala siyang simptomas sa umpisa. Walang simptomas. Ang nangyayari, mache-check na lang na mataas ang ating creatinine. So ang creatinine, tumataas siya. 100 lang muna ang kanyang normal. Pag tumaas siya naging hanggang 200, pwede pa yan i-repair. Hanggang 400. Pero pag umabot na ng 1,000, 1 plus, talagang hindi, nasa stage 5 na siya, mahirap na siyang i-repair. Oo, mahirap na siyang i-repair. So, ano mga simptomas? Wala nga siyang, may tinatawag tayong early signs, meron tayo. May naramdaman ka daw, ibig sabihin, matindi na yung lagay ng kidney mo. Yes. So, basically, matindi na siya. So, basically, sa umpisa, early signs, bumubula-bula yung ihi mo, nagkakaroon ka ng mga changes sa ihi, halimbawa, maunti na lang, scanty na lang yung ihi mo, kaya ihi ka ng ihi, hirap kang umihi, may pain sa pag-ihi. Abnormal siya. O kaya may dugo, ang pag-ihi mo, hirap ka, may pain. Ito ay mga early signs. So, kailangan i-watch natin ang sarili natin pagka nakakaramdam ka na ng mga early signs na mapagbabago sa pag-ihi mo, magpa-check ka ng BUN creatinine ang tawag doon, at yung urine level mo for protein. Pag yan ay naging abnormal, tumaas, ibig sabihin, nag-fail na yung kidney at warning signal na yun. Huwag mo na siyang palalain, gumawa ka na ng action. Ang mga late signs, halimbawa siya ay namamanas na, nagkakaroon ng floppy eyes, iba na yung kulay. Oo, nag-iiba ang kulay, nangingitim kasi nga puro toxins ang katawan, rashes, nangangate kasi nga hindi mailabas yung toxins sa katawan. Nangangati siya. At pagkatapos, namamanas kasi may retention nga may water retention siya. Tapos dito sa eyes natin, floppy, parang hindi ko ma-describe yung parang namamanas na mata.
na ice, oo. So, namumulikat kasi kulang sa electrolyte, dahil may electrolyte imbalance, anemic kasi ang kidney natin na nagpo-produce ng hemoglobin. So, hindi siya nakakapag-produce ng good hemoglobin. So, therefore, anemic yung pasyente na yan at putlang-putla, nanginginig, madaling mapagod, nanghihina. So, yan ang mga simptomas na mararamdaman, nasusukan na sa late signs na. So sa early signs pa lang, unang ay makikita mo sa pag-ihi. At saka merong pain sa tagiliran na sumasakit ang tagiliran kasi ang kidney natin nandito sa dalawang sa tagiliran no. So yan ay sumasakit. So, indikasyon na meron kang kidney problem. Siyempre, i-check mo na yung laboratory mo na tinatawag kong BUN, creatinine, para malaman mo kung may problema ka nga sa kidney. Pero siguro, balikan mo rin talaga yung lifestyle. Ang payo ko sa ating nakikinig ngayon sa atin, sa umaga pa lang, pagising sa umaga, inuman na natin ng 4 glasses of warm water with a squeeze of lemon. Alam mo, pagka ginawa mo ito, inagawin mong ugali ito, pagising mo sa umaga, inom ka na agad ng 4 glasses of warm water. Alam mo, napakaganda niyang ugaliin sa umaga pagising, 4 na warm glasses of water para hindi tayo makalimot kasi for the whole day, busy tayo, nakalimutan na nating uminom ng tubig, at saka yung iba natatamad uminom ng tubig. Pupunta na sa office, mamaya jijingal sila ng jijingal all their way, kaya ayaw nilang uminom. So nakalimutan na the whole day uminom ng tubig. Bawal pala ito kasi nakakasira ito ng kidney natin. So umaga pa lang, pagising natin, warm glass. Alam mo, after nakainom ka ng 4 na glasses of water, mamaya, mga siguro ilang minuto, mga 30 minutes, even less than 30 minutes, pupunta ka na CR. Hindi lang pipipi ka pa. Napakaganda.